Mga sangkay, lumalala na po ang digmaan ngayon ng Amerika at Iran. Na ito nga pong Iran, mga sangkay, ay ang tinatawag na Persia sa Biblia. Ngayon, mga sangkay, ano nga ba ang kahahantungan nito? Malapit na bang matupad ang malaking propesiya na nakasulat sa Bible tungkol po sa Iran? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay at lahat po ng mga nanonood ngayon. Okay, pag-usapan po natin mga sangkay itong malalang sitwasyon ng Amerika at Iran kasi nga po sumiklab na po ang matinding gulo na naman po at malamang sa malamang magdudulot po ito ng matinding epekto sa ating mundo. Lalo na po pagdating po sa ekonomiyang pandaigdigan. Ngayon mga sangkay, lalawak na po ang digmaan at ang nakakatakot dito baka humantong po sa regional war. Itong digmaan dyan sa Middle East. At kung ikaw ay isang Kristiyano na nagbabasa sa Bible, mga sangkay, alam mo, dapat, na itong Iran ay malaki ang involvement when it comes to Bible prophecy. Pagdating sa end times, sila po yung gagamitin na susugod papunta po sa Israel. Mga sangkay, sa araw po ng Gog and Magog battle, papunta po sa Armageddon, na kung saan ang Israel matatalo at makikilala po nila dito ang Diyos na si Jesus. Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung gusto niyo na mga ganitong klaseng topic about po sa Bible prophecy, about po sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo regarding po sa mga propesiya na nakasulat sa Bible, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga mga sangkay, tingnan po natin itong balita. Kasi malaki po ang chance na lumawak itong digmaan to regional war. At pag umabot po ng regional war, mas malapit na po yan mga sangkay sa global war or World War III na pinangangambahan at kinakatakutan ng marami. Ngayon, sa ayon sa report, mga sangkay, paglawak pa ng mga maapektuhan ng digmaan sa gitnang silangan, inaasahan, naku po. Okay. So ito, tingnan po natin para makita ninyo mga sangkay yung tunay na kalagayan ngayon doon po sa Middle East. Estados Unidos ang ikasampung magkasunod na gabi ng pag-atake laban sa Iran. Grabe, no? Yan po ang nangyayari po mismo doon ngayon sa Middle East. Ayon sa US Central Command, matagumpay nilang tinamaan ang mga military command centers, air defense systems, coastal surveillance sites, missile at drone launch sites, at mga communication networks na ginagamit ng Iran. So yan po mga sangkay, mostly na inaatake ng Amerika ay yung mga military building or camp nitong Iran, mga sangkay. Talagang gusto nilang mawala na po yung pangil ng Iran. Kasi nakapagpalakas po ito simula po nung natigil po ang digmaan dahil po sa sinasabing peace talks. Natigil ang plano na invasion na sana, natigil ang plano na mas malawak na blockade doon po sa Strait of Hormuz. Ngayon mga sangkay, papasukin na daw po ito ng Amerika, pero inuuna po ngayon yung mga military base ng Iran. Kasama sa mga tinarget ng US, ang daungan ng Shabahar, gayon din ang Konarak, Nako. Bandar Abbas at Qushem Island. Grabe, tingnan nyo. Pinaghihinalaan ding tinamaan ng pambobomba ang isang radar site sa Shiraz. Sa kabila ng tindi ng magkakasunod na pag-atake, iginiit ni US President Donald Trump na hindi pa nakikita ng Iran ang tunay na kakayahan ng Estados Unidos pagdating sa labanan. Okay, so patikim pa lamang pala ito ng Amerika sa Iran, mga sangkay. Pero ang tanong dito, hahantong na ba ito sa mas malaki pang digmaan? O ito ba ang magli-lead mga sangkay para po sa Battle of Armageddon or Gog and Magog battle?
Kasi mga sangkay, yan po yung mga nakapropesiya sa Biblia. Yung tipong magtutuloy-tuloy ito. Kasi kung matatalo dito ang Iran, edi ano na po ang mangyayari mga sangkay sa future? Well, God will make a way naman mga sangkay when it comes to Bible prophecy. Lahat ng bagay ay talagang natutupad ayon sa kanyang kalooban. Kumbaga hindi po natin kailangan mamroblema. Pero ito nga po ngayon mga sangkay na nangyayari, ibase po sa propesiya sa Bible na magkakaroon po ng gulo dyan sa Middle East at itong Iran in the near future mga sangkay kapag nandito na po itong si Antichrist, siya po mismo yung isa mga sangkay sa kasama sa susugod papunta sa Israel. If we left today, it would take them decades to rebuild. And I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. Simula nang muling sumiklab ang digmaan, 17 Amerikanong sundalo na ang nasawi. Okay, so kahit yung mga Amerikanong sundalo, marami na rin po ang sumasakabilang buhay dahil po sa pangyayaring ito. Habang halos 100 ang nasugat. Okay. Ayan. Meron din pong mga nadali din pula mga sangkay sa side ng mga sundalo ng Amerika. Sa magkakasunod na pag-atake ng Iran. Ayon sa Pentagon, 76% sa mga nasugatan ay nakabalik na sa aktibong serbisyo. Kasunod nito, nagbabala si Trump na posibleng sunod na atakihin ng Estados Unidos ang Pickaxe Mountain o Mount Kolang Gazla na Ba't kaya nila sinasabi, no? Makakapaghanda doon ng Iran, mga sangkay. naghihinala ang pinaglipatan ng Iran ng mga nuclear centrifuges. We'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do. Nakikipagmatigasan kasi ang Iran, Ayaw pong makipagkasundo sa Amerika, But normally I yan wouldn't po ang say that. sinasapit nila. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Samantala, hindi rin tumitigil ang Iran sa pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. So yan din po, kung ang Amerika umaatake, ang Iran din po ay umaatake din. Naglunsad ang hukbong sandatahan nito at ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na magkakahiwalay na pag-atake sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Kabilang sa mga tinamaan ang Camp Arif Jan, Camp Buring at Ahmed Al-Jaber Air Base sa Kuwait. Grabe. Din ang Sheikh Isa Air Base at Kaya nga lang, ito mga tinitira ng Iran, mga ano din to, mga Muslim country din, no? Pambihira. Kasi iniisip nila mga sangkay, kakampi daw po ng US. ilang air defense at radar system sa Bahrain. Inanunsyo rin ng IRGC ang pagsisimula ng Dark Night Operation na magsisilbing retaliatory attack ng Iran laban sa sunod-sunod na pag-atake ng Estados Unidos. Target nito ang mga Patriot missile battery at satellite communication sa Kuwait at Bahrain. Sa kabila ng mga pag-atake, iginiit pa rin ni Trump na desperado umanong makipagpulong ang Iran sa Estados Unidos. Okay, ayan na. Desperado na daw po ang Iran, mga sangkay, na kausapin na po yung Amerika. Kasi nung una, nakikipagmatigasan mga sangkay. Pero ang tingin ko dito, ito teorya lang naman. Tingin ko dito matitigil din to. Hindi to matutuloy at pakikipagdili itong Iran. Pero sisiklab din po siya sa mga susunod na panahon. No, kasi ipipreserve to ng Diyos kasi malamang bahagi po sila ng propesiya na sila po ang susugod sa Israel at doon po mga sangkay makikilala din po ng Israel ang tunay na Diyos na si Jesus na kanilang inalipusta at pinapako mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Again, ang Middle East o maging ang Iran mga sangkay ay may mahalawak na involvement pagdating po sa propesiya sa Biblia. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Ito po mismong channel. Okay? O makikita nyo rin sa baba yung subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.